morning, everyone. Good morning. Okay, kami sa Pawasay. God bless. Tuloy ng Diyos, lahat po ba ay masaya sa umaga ito? Amen. Isang lindong pakikibaga, isang sikat na lindong kayo ng trabaho, naghanap buhay, mga babae, mga natin na walang day po. Di ba? Tayo nakakalimutan na wala tayo 8 hours a day yan, 24/7 naman. So, yung pag-iusapin ko yun, ay biyaya ng Diyos. Tayo ay nakalipas sa isang linggo ngayon. Tayo ay sumasabat ng salamat dahil tayo ay wala karanasan. Wala tayo sa ospital. At tayo may kalayaan. Wala tayo sa kulungan. Pag makukulong ako, gusto ko sa leader na. Okay, welcome everyone to our third Sunday. Katong linggo naman, third Sunday, ang bilis na naman, March of 3rd. Ang ating series, tutuloy po natin yan sa ating Changing Soils, pagkapalit ng lupa. Okay. Po yan, tayo po ay sa panalangin, ating hingin ng biyaya ng pasensya na tayo na. Maraming salamat naman sa umaga nito na magsamba. Isang muling pribileyo, Panginoon, na kami ay malakas at may kikilos ay mga katawan, ay hanggang aming mga upang tumungo sa iyong bagay sa lahat. Ang Diyos sa umaga nito, aming dalang kung salamat na po yun. At pagsama sa iyong pagbuhin sa amin, ang masalamat dahil ikaw, Diyos, hindi mababago, labuan ang gano'n. Ang masalamat na iyong Diyos ay napagbuhin sa mga awit na namin tinawin, nawa Diyos sa iyong ka sa aming pagsama. At nakita mo yung mga pusong galak at may pusong sumama. Ikaw, Diyos, ay matalangan. At sumali pa, Panginoon, na magsabat ang kinig ng mga salita. Dahil pinanda mo ang mga puso na hindi matapaglupa. Upang masin na yung mga bibili mga salita ay maging kainaman. Upang ito'y tumubo at tumubuksan ang puso ng buhay namin. Kaya alam ko, bahala ng Diyos, kayo alipin, ikaw ang may taas at ang bawat aking mga resasalin, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang makapaglihan. Palakasin mo ang mga nangihina o Diyos. Ikaw mo nang pag-asa ang mga nawawala ng pag-asa. Pagaling mo, O Diyos, ang mga kaluluwang ikaw ang dapat. Sa oras sa ito, Panginoon. Ituloy mo kami sa mga pagkakamay. Pagkatapos sa amin. Nang iyong pagmamahal ay hindi naman sa mabuting bahay, kundi sa pagsawa. Sa aming pagsawa ay nakakailangan ng Panginoon na iyong pagtutuloy ng Diyos. Panginoon, kaya mo yung maraming Espiritu niya sa aming kalagitnaan. Sa iyong pakikinig ng mga salita ng aming Panginoon ay mapagpala sa Panginoon Jesus. Amen. Kalapakan ko natin Panginoon. Praise the Lord. Today we'll talk about the review about the past 3 Sundays, the past 2 Sundays, about our sermon series, The Different Kind of Soil. Our first Sunday is delivered by your servant. The bad soil from the sermon text, Matthew chapter 13, verse 3 to 4, and it was interpreted on verse 18 and 19. The bad soil, o yung lupa sa daan, ay represent a hard heart, matigas na puso, that has not been penetrated by the word of God. Yan po yung ating mo ng lupa, the bad soil. Doon po yung matigas na puso. Okay. Ating po nilalagay doon, ano ba ang dahilan kung ang tao ay tumitigas ng mga puso? Number 1 ay ang mga karanasan. Devastating experiences. Pangalawa, yung gusto mga tao na nagpapabago sa atin. Okay. Pangatlo, kasalanan. So, dito itong bagay na ating natalakay po ng dito, ano ang dahilan kung ang tao ay tumigas ng mga puso? Pangalawa, we talk about the rocky soil delivered by our Pastor Royal last Sunday from the sermon text Matthew chapter 13 verse 5 to 6, interpreted in verse 20 to 21. Ito naman ay the rocky soil represent a shallow heart that falls away when trials and temptation comes. So ito po naman ay yung pusong babato. Pero kung tutusin po, yung pusong bato, yun po yung the bad soil. Yun po yung bad soil. Yung rocky soil naman. Yung bad soil, ito po yung mga puso ng mga tao na hindi nagsalita ng Diyos, pero agad nawawala, nakakalimutan. Actually, most of them are unbelievers. Pangalawa, the rocky soil, represent a shallow heart, pusong babato. Na kapag nakikinig na salita ng Diyos, hindi ito, inuunawa, pero pagdating ng pagsubok ay nawawala. Yun naman ang rocky soil, mabato. So, Pastor Gwen defined the rocky soil. It was superficial heart initially received God's word with joy. Kapag nakikinig siya ng message, itong tuwa siya, blessed siya. But the second description, superficial heart respond to God's word for their own reason. Sometimes we're Christian, we listen to the sermon of the
Today, we'll talk about the thorny soil. Ito naman yung tatawag na lupang matinig. Tatalakayin natin dyan ang mga lupang matinig. From Matthew chapter 13, verse 7. So other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. So may mga binigay na nahulog, nalaglag sa matinig na halaman. Then lumago siya, kasabay ng mga halamang matinig. So nung lumago ang halamang binhi, kasabay ng mga halamang matinig, ano ginawa daw? Sinakal ng mga thorns na matinig ang binhing tumubo. Mayroong choking na naman, may pagsakal na naman. So this is our sermon for the day. We'll talk about ibang seed, ibang kasalita ng Diyos na nahulog sa puso matinig. The thorns grew up and crowded out the plants. Weeds, ang tawag sa weeds, mga sanga-sanga, no? Weeds are very strong and forceful. Wherever there are weeds, they take over the plants. So, kapag may mga, di ba, kapag tayo nag-ahalaman, di ba, may garden, inaalis ko yung mga damo para mainom talaga yung halaman. Kasi pinapatay niya, kinukuha niya yung sustansya. Inaagawa niya lang yung sustansya, yung mismong halaman pinaninig. Inaalis na siya ng damo. So those weeds can take over the good plants at dapat pinapatay siya. So the strong roots of the weeds use up yun nga, inaagawa ng nutrients mula sa lupa, and the plants are left with nothing. Yan ang natawag ng monocytes. Yan pa yung damo niya, pinapatay niya yung isang halaman. Then lahat ng sustansya na binibigay ng lupa, kinukuha niya. So these plants barely grow at all. So hindi talaga lalo na hindi na sila tumutubo na lumalago. And they don't produce fruit or vegetable. Dahil nga sa mga weeds, dahil sa mga grass, na dapat ay para sa kanya, namamatay siya at di siya nagbubunga. Our sermon text for today is Matthew chapter 13, verse 22, the interpretation. So the seed falling among the thorns refers to someone who hears the word. But the worries of his life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. So ang binigay doon na nahulog doon sa mismo matitig na halaman ay yung mga tao nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa, sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan daw ng buwang sa kanyang puso ang mensahe nito at di sila nagbubunga. They did not grow. That's why there are Christians who are Christian since birth at tumanda sa may Christian pero di lumago. They are because they have the thorny hearts. Ayaw mag-discuss, pero reality check. Nag-discuss ng matagal na, pero hindi siya matagal. What's the reason? The soul of their hearts are thorny. Matinig. Sa mga spiritual implication, ano ba ang spiritual na pag-apply para natin mabibigyan ng mga salitang ng Diyos sa ating buhay? The same is true in the hearts of the believers. So, po ang bad soil, we talk about non-believers. The rocky and the thorny soils, it's about you. It's about me. About all the believers of Christ. Now, there are people who hear the same truth. Parang silang napakinggan ng doktrina. Tamang turo, tamang aral. They read the same Bible, regardless of the translation. They read the Bible, na kung saan salita talaga ng Diyos na parang maraming binabasa at interpretasyon. They go in the same church. Church na talagang doctrine sound, church na talagang nasa ayos. But they produce different kind of fruits. We as believers in FCM, for now, sa talent, di ba, 197 members? 197. As registered, 192. As for the pastoral, we'll check about the registered members of FCM. We are 192. Palakpakan natin ba? 192 should bear fruits na dapat may nagbubunga. Because we have the same truth, we have the same church, we have the same Bible. But the reality is that we produce different kind of fruit.
Iba't iba ko ang hubungan. Pag-aralan ko lang. These people don't share the truth that is deep down in your heart. So, ang mga tao doon may puso ng mga tinig. Meron kasi nakikinig sila sa salita ng Diyos. Isinasabuhay nila yun, pero hindi nila sinishare. What's the number one reason why Christian do not share? Nahihiya. Wala pa ang boldness, wala pa yung katapangan galing sa kanyang Espiritu. Nahihiya tayo. Kahit mag-post sa social media, nahihiya. Pero kapag kalokohan, kapag mga biro, kapag memes pinopos, nakakahiya ka sa Lord. It implies how you share. Kung nahihiya ka magsalita in person, post it on your social media. Brothers and sisters, the devil is using the social media. At lahat tayo may social media. Napag-iwala ka na kapag di ka nag-Facebook. And because of that, social media ay naghahari sa ating lipunan. Dapat gamitin natin ng tools, panlaban sa kaaway. Kung kami-kami ang mga vloggers na panimura, panikalaswaan, ba't di kayo makipagsabayan? Dati, pinagpipilian ko ng TikTok. Kasi dati, gano'n lang yun. Pero nag-expand ng TikTok. Kaya wala lang ako may mga pictures sa TikTok. Nag-create ako ng TikTok. So most of my posts ay sa aso ko at saka sa mga pages ko. Kapag sabayan tayo mga kapatid, kayo nangyari. Huwag kayo magkalala. Baka pakintutan. Sige, baka yan. Kwenta ko, wow! Ako lang. At least yung makikinang friend mo, hindi ako talagang mga puso pwede ihasikan na sila ng Diyos. So, you are a Christian, you have an authority heart, if you do not share the faith. So, instead of good fruit, their lives are full of worry. Kapalis na nga. Fear, pagkatao, greed, kasakiman, katakaw, frustration, pagkabigo. Christian yan, ha? But the Christian still living in worry, in fear, in greed, and frustration. Why? They said they heard word of God, they listened to the sermon, but their hearts are torn. Nadadaig ng mga winds, nadadaig ng mga tinig, ang mga salita ng Diyos na nasa sa puso. They think more about themselves rather than the Lord. Mas inisip nila ang kanilang mga salita. Some people hear God's word and start to know and we're good. Yung mga Christians, na pagpananin sa salita ng Diyos, sila dumalago at nagbubuo. But soon, they become worried about the problems of daily life. Yung mga testimony na mula siya ng Christian ay laging gumagawa-problema niya. Yung mga pinaganda ko ba kayo? Sa ito siya naging Christian at naging pala church ay nandito ang daming problema. So, doon kailangan ng soil, ay good soil, na kapag hinasik ka ng salita ng Diyos, hindi nakabasa sa mabuting bagay na nangyari sa atin. You know, God is always good despite of afflictions, mga problems and problems. He is always good. Pinagtanong kasi sa Bible school, isang professor din ng mahisika. Sir, I can ask you one question. If God hated sin, why did He create the tree of the knowledge of good and evil? Kung ang Diyos ay sobrang sa kasalanan, bakit nilikha niya yung puno ng pagkakaalam ng mabuti na kasalanan? Why did He do it? You know why? The answer is, kasi kung walang kasalanan, hindi mapapatunay ng Diyos ang kanyang kabutihang kalainan. Kung wala ang problema, hindi mo makikita ang kailangan ng Diyos at ang Diyos ay tumigilas sa panahon ng problema. Kung wala ang karamdaman, hindi mo makikita ang Diyos sa siya dahilan mo manggagawa. Sa pagpapawala yun, hindi natin ma-appreciate ng Diyos. And these problems of daily life are part, bahagi siya ng ating buhay Kristiyan. Kapag wala yan, hindi challenging ang buhay Kristiyan. Alam niyo, ang ina-appreciate yung ayaw na magmakasakit ang hirap.
Pero yung mga pagkakasakit ko, inapos lalo ko naramdaman ng kabutihan ng Diyos ko. Talagang ramdam na nandiyan na siya, inaalagaan niya. I appreciate the Lord during my weaknesses. Like Paul said, no? My strength is in the Lord. Dahil sa parang nakakainaan ko naman lumalakas. Then, nandun ang Diyos. Diba? So this time we'll talk about there's nothing wrong with the sower. Wala nang problema sa nagtatanim, nag-aas. At wala nang problema sa buto o bigyan na salita niya. Wala nang problema sa nag-preach. Wala nang problema sa salita niya. So may problema, ikaw, ano ang nakikinig? Oh, as speaker, we should strive. Mag-aral na salita ng Diyos, may tulong sa inyo ang matuloy at tama, may deliver doon ng malinaw. We strive for that. But the problem is not on the preacher, not on the Word of God, but you as a listener. Paano mo siya tatanggapin? Paano mo siya itatanggapin sa iyong puso kung mga siya? We must trust God to deliver us from the worries and greed so that we can grow in God's Word. So, kailangan din natin Diyos na tayo ay palagay ng Diyos, na kapag may uwali tayo, bigyan tayo ng lakas Lord na mapagtagumpayan ko. So, kailangan natin ng Diyos sa talaga. But just like when you reflect for the times ng laman, actual seeds into the ground, then this nation that you got will grow gradually. Ang pagkikinig na salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi mo yan bigla. Na overnight ay pastor na magagawa ng isang nakakakinig na salita ng Diyos. It's like a plant that it takes time to grow gradually. We don't plant a seed and see a plant the next day. Ay, accepted yung mundo. Pag sabay sa tubig, hindi nakabasa na siya. Pero, majority, kapag nagtanim ka, hindi ka na siya tatutubo na bumasa. Di ba? Like planting a tree. It takes 10, 20 years para maging talagang puno yan. Di ba? So, true growth, it takes time. Ang tuloy na paglago, hindi yan. Delikado yung sobrang lago. Then, kahapon ng tamagan, nag-Bible school na. Dapat uti-uti siya kasi at anong paglago, yung pag-ibig daw. Hindi yung hindi siya, talagang tama siya pinalago at nagtitinanin. Diba, kapag nakabili kayo ng ilaw ng prutas, anong gagawin niyo para bumilis ang pag-inom? Ano sa nilalagay? Upuan niyo? Sa bigasan? At agad naman siyang, agad naman siya kahilo. Ang may lang, iba ang nilamdam at tamis ng natural na pag-inom kaysa kilong na pinilit at nalilis. So, paglago natin dapat talaga. Hindi naman. Everyone's food will look different. Hindi ba tayo ng bunga? But if each person allows God to grow in their heart, it will be the right kind of food. It will be the kingdom food. So, sa paglago natin, may iba tayong bunga. So, meron talagang tinawag ng mga pastor, may tinawag ng mga elder, may tinawag talaga ng mga usher, maging musician, maging singer, maging songwriter. Iba-iba po tayo ng pagkatawag. Bunga po yun. Bunga po yun ang paglago. Bunga po yun ang talagang kalataya. Yung ating mga ministry. We have different kinds of food. But kung ito ay ibibigay mo sa Panginoon, it will be a kingdom food. Ba't ka nag-English? Ba't ka nagtumutugtog? Ba't ka nagpapaawit? Ba't ka nag-a-usher? Ba't ka nag-ilipot sa Diyos? Para sa kaya. Hindi para sa sarili. It's not for the church. It's not for pastor. It's not for the LCF. It's just for the Lord. It's just for the Lord. Kaya hindi kami lang magamit kahit saan. Mahalaga, hindi papalaga ng Lord. Kasi hindi naman tayo papaligsahan. Mahalaga, hindi papalaga ng Lord. Today we'll talk about our topic. How can we keep weeds out of the soil of our hearts? Para doon natin matatanggal itong mga tinik sa ating puso. Number one, basahin natin. 1, 2, 3. Okay, para doon tayo magawa ng mga tinik sa ating puso na kung saan ang papabagal, ang papatigil na ating paglalong spiritual. Huwag kang magtalik sa iyong puso ng mga bagay na magpapadumi sa iyong isip. Tama? Ano yung mga ito? Sample. Bad TV show. Gamit
medyo ngayon, mas maraming time ng tao sa social media, di ba? Pero nalalaki. Pero, there are TV shows that is bad. Lalo na, bantayan mo sa kanyang panunood. It pollute our mind. And bad movies, bad show, bad books, and bad video games can pollute our minds. At ito po sa paglalaro ng mga ganyan, nai-increase ko yan. Mga kabataan kayo sa games. Kaya siya nai-intimate sa ipan ng palataya. Kapag nai-intimate na siya, wala ka lang oras sa pagbasa ng Biblia dahil kaka-games. Hindi ka na mauwasan sa bahay kasi kaka-games. Hindi ka na makausap ng girlfriend mo kasi lagi ka nakatulog sa games. Diba? Games ka eh. Tinig sa leksyon, tinig sa pamilya, tinig sa trabaho, tinig sa buhay. Mga bagay na ito, nagpapasama ng ating lifestyle. Sino mo ko ba? Di ba tama? Ito mga bagay na ito, nagbibigay ng mga those vices, mga bisyo, mga gawain sa salita. Dapat dinadala natin. Those are pollutions. It can pollute our minds and produce weeds in our heart na salita ng Diyos na hindi. Kahit anong pakinig mo, kung ang bisyo mo ay lagi manood ng pornography, hindi ka lalaki. Kahit anong pakinig mo na salita ng Diyos, kung ang bisyo mo ay pag-chismis sa panira ng kapwa, hindi ka lalaki. Kahit anong pakinig mo ng sermon, kung ang puto at isip mo ay pagsusugal o mga online gaming, hindi ka lalaki. Correct me if I'm wrong. Because those things are not hindi para sa Diyos. Kaya sabi sa inyo kung may social media kayo, divert it to use for this. Titus chapter 1 verse 15. To the pure, all things are pure. But to those who are corrupted and do not believe nothing is pure. In fact, both their minds and consciences are corrupted. Malinis daw ang lahat ng bagay sa mga may malinis na isipan. Ngunit, sa masasama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sa panagmarumi ang alam, buti at isipan. Ang sabi na nila Diyos, ngunit pinapasinungalingan ng kanyang magawa. Masuklam-suklam, suwain at pinababagay sa gawang pagpapalala. Yung mga tao sabi, Christian daw sila, pero nakikita naman yung mga ganyan gawa. Hindi ako nag-uusga, pero pinapagkita ng Biblia. Kung Kristiyano ka, pero gumagawa ka pa ng ganito, tanda mo, I don't assure you're saved. If ever you're doing these things, the salvation will not disappear. Hindi talagang sino yung pagkagawa. Pero nakagawa tayo niyan. Nakagawa tayo ng mga things na to. Just ask God for forgiveness. Repent, God will forgive you. Doing that things will not void your salvation. Hindi mo nagpapakaganda na kaligtasan. But still, there is a consequence in every sin's with you. Sa paggawa ng kasalanan, pag mamamatay, ay bibigyan ka ng palo ng Diyos sa mga kasalanan. Kasi God hates you. And what is the assurance that even you do sins, God will still forgive. Nagpapatawid lang. So, yan yung pagpapatawad, dahilan forgiveness ng Diyos na hindi kaya tawaran ay sinasamantala, tinakapos ng mga Kristiyano. Kasi papatawaran na ng Lord, mapapayan ng Lord. You're always repenting every night and doing sins every whole day. At night, you repent. The following day, you do sins, at night, you repent. You keep on repenting. Ang tawag ng Diyos, hindi siya repenting. Ang tawag, reporting. You're just reporting your sins. So to the pure, all things are pure, but those are corrupted. So kapag kasi tayo napapalabas ng mga bagay na masama, ay masama ang ating isip. What you read is a pollutants to your mind. What you watch, kung mga teleserye na panikadramahan, masarap na kanin sa buhay. Kinulang lang intriga asawa mo, dahil mo mga mo, nakakapanood mo na Korean video. Na-influence tayo na ating mga pinapanood at pinapakinggan. You're being influenced. During my time, when I was in college, gusto yung mga pocket books. Kasi di na ngayon palabas during my time, kung walang social media, walang mga cellphone, reading books. Kaya yung mga mga ako, may mga magbasa. At may mga books ako talaga mga galing sa mga US
Maria or mga thriller, mga suspense, mga love story. Hindi ko siya tinitigil ng tapos sa libro. Alam niya, nabubuhay ako sa imaginasyon doon sa libro. No? Tapos gusto ko na matapos ang klase kasi babasahin nila ano yung next chapter. Di ba na, ewan ko, sino na nahili sa mga packet ko sa araw. Kasi yung kaya lang yung sa love story ng araw. Di ba yung mga binibili sa akin? Diba? Mga love story lalo, mga kapigan, so, kapag ano yung mga ginagawa, ano yung pinipit natin sa isip natin, doon tayo na-influence. Yun yung mga sinasabi, inisip na, yun yung personalidad natin. Diba? Kakapanood mo na Korean novela, papanood mo mga Korean pops, no, nagpo-Koreano mo. What I mean to say is that we are being influenced by the things that we put in our minds. And those things are things. Lahat ng bagay nyo, ay thorns. So sabi ng ano, hindi na Biblia sa atin, do not conform. Huwag daw tayo makiayon. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your minds. Kaya itong mga things na to, mga bagay na nagpakalunin ang ating utak. Ilimin natin. Magbibili naman Lord eh. Sa Romans, alam ni Pablo, at alam ng Diyos, sabi mo sa amin Pablo, sabi mo sa mga taga-Romans, those Roman Christians are doing these things. Magbawas na yung mga ganyan. Pero bilis sa kanyang Panginoon, do not be conformed. Huwag kayong makiayos sa takbo ng mundo. Di ba mga takbo ng mundo? Yan, mga uso yan. Sabi, hayaan yung babuhin ng Diyos sa inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo kung ano ang kanyang pagkakulan. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, what is good, kung anong kalugod, what is pleasing, and ganap na kalooban ninyo what is perfect will of God. So para maging ganap daw tayo, hindi natin alisin ang mga ways nito. Number 2, basahin natin. Don't plant things in your heart that can be tempted. Yes. Ito pa isa. Huwag daw tayo magtanim sa ating mga puso ng ano? Ng mga bagay na magtutukso sa atin sa mundo nito. Ang daming tukso sa mundo nito, di ba? Di ba ang daming tukso? Sample, lust, riches, wealth, prosperity, popularity, power, and even godliness. Those are the things na mga tukso sa ating buhay. Those are the weeds. The care of this world, the deceitfulness of riches, and the lust of other things. Ang sa ating nominal Christian. Ito yung mga thorny hearts of the Christian na natatangay ng mga lust, tukso, naging unfaithful dahil sa mga tukso. Kayamanan, napapabayaan ng pagdilingkod dahil gusto niya magpayaman. Naging busy sa negosyo. Hindi na masamang magpayaman. Pero sabi nga, huwag tayong makahulog ng kayamanan ng mundo. Prosperity, pagundad, popularity, pagsikat, kapangyarihan. At maging daw ang pagkabalisa ay tukso ng sanlibutan. Itong mundo nito, ina-interview na, tinayin tayo, ay mag-goal ka. Ay, ako, mag-goal kayo. Yung sabi ko sa isang reels na, be ready, mag-ibang na lang mga pagpain. Anytime, mangyayari sa Manila. The social media is planting fears in the hearts of the people. But you as a Christian, you must know. You should not fear. Anything goes kasi sa Biblia mo talaga may masamang panahon. So don't ask Lord, ano nangyari talaga. If you are a Bible believing Christian, kapag pinagagalan ka nangyari, it is written. Nasa sulat. So dapat na hindi matukso ng mundo ito. So those are the cares of this world. So matukso ng sanlibutan, pera, kayamanan, mga promotion, kompromiso ng Christian life, yung pagiging Christian, compromising. So mga tukso ng mundo ito. Na ito yung mga weeds. Kung tayo abala sa pagyaman at abala sa mga bagay na ito, magiging matumal, mabagal, o kaya hindi dahil ang ating mga Christian. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 1, those who want to get rich fall into temptation and the trap. Sabi daw, sa mga nagkana sa imaman, sila yung hulo sa tukso at nasisiro sa pitan ng masama. And into many foolish and harmful desires that plunge people into the doing destruction. Sa mga hangal na ang hangalin ay nagtutulak sa kanila sa kamatay ng pagmamahal. For the love of money is the root of all evil. Kinds of evil. Lahat daw ng mga pag-ibig daw
salapi ay ganang lahat ng kasamaan. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Dahil sa panahon ng imaman, ng mga taong nalayo sa pananampalataya at nasadya sa malamig na pagkakas. So talaga, one of the dangerous threat for our Christian life is wealth. Kaya nga, huwag masyadong mayaman. Huwag ka magbibig na bibig. Hindi mo naman nga nakakaraos maghapon, nakakaipon, nakapagpapakano, nakakaya ng buwan. Hindi naman sopa-sopa, hindi mo na kailangan pera, nasa parko na siya. Diba? So, wala masama, diba? Pero sometimes, this wealth are weeds. Ang lakas makatos nila. Diba? Ang dahil mong pera. O, plan tayo na out of town sa Sunday. Hindi ka mag-isip ba? May pera kayo, may budget kayo pang out of town. Hindi ko tayo na Hong Kong, na Sunday. Wala nang pang-set, pang-sit ba? Kasi ang dami na iisip na gumigala dahil sa dami ng pera. Hindi kayo na, sana all. So, isa nakakala ng kapag, alam mo, kapag walang tayong pera, nalilimitahan ang pagkakasala. Dahil, mga walang pera, hindi mo alam sa bahay. Nakakabalik? Di ba? Nakakabalik? Budget sa bahay na dahil. Hindi gawa-gawa ko na, di ba? Hindi na maraming pera, ay makapag-gulog na. Di ba? Ano pagsa ng pera? Siyempre, hindi natin, hindi masama pera, masama yung sobrang pagmamahal sa pera. The people think if they only had more money, more things, they would be happy. Diba ka lang sa mga tao, ang dami mo pera, saya-saya naman, akala nila. Nakapag-maraming pera, akala niya masaya. Ako, investor, dami-dami ng pera, pero ang daming problema. Pamilya nila, sabi ko naman yung sa inyo, kahit marami yung pera, hindi sila masaya. So money is not a source of happiness. Pwede happy ka kayo, marami kang pera. Pero lagi kang masaya kahit kayo marami kang pera. Malulungkot ka nga kasi dami mo sila. At hindi ka na makatulog ng bukas ang bintana dahil marami kang pera. Di ba? Nakakadako ng kapayapaan. So the people think, akala ng mga tao pag marami sila kayo masaya. This wrong belief, take up all the person's time and energy. Just like the wind, steal all the nutrients from the good plants. Tumakalok sa nagulog ko. Nakakapadala yan. Nakukuha ng energy natin. So these people do not focus on living for God. So they don't produce any spiritual growth. Kapag nakahuli tayo sa takbo ng mundo, nakahuli tayo sa mga bagay, alam na yung kayamanan, ay hindi tayo lalala. Tulad sa mayaman, sa Lucas 18, bukod, hindi niya kaya ibigay ang kanyang buong kayamanan. Dahil sa kanyang buhay, ayaw niya, hindi niya kaya sumunod sa Panginoon. Diba sabi niya, Panginoon, ano mo daw kong gawin? Sabi ng Panginoon, kung pagsumunod sa iyo, sabi ng Panginoon, ibigay mo lahat ang mga kayamanan at ibigay sa kanila. At umalis ang lalaki ng grupo dahil siya, luha, napakailan. Diba? So, hindi kaya niya, so, napakalaki ng bits niya sa buhay niya. Hindi niya kaya ibigay ang kanyang kayamanan, just to follow Christ. Think about this. When Christ asks you to follow Him, He did not promise prosperity, blessing, and blessing. Kasi nung tinawag niya sabi niya sa kanya, sumunod sa akin, ibenta mo kayamanan. Diba? So, serving the Lord is not a middle process, full of money, full of enjoyment. Kaya kayo mga sumunod sa Panginoon, nakahuyo na kami sa kita, sa tiyaga. Kung may mga blessing sa lakas sa Panginoon. Pero, ito yung ay isa sa 12 disciples niya, wala naman talaga mayayaman. Iwanan nila yung pamilya, iwanan nila yung they just follow Christ. Only thing they have is the bag and the sandals. Yung mga Panginoon sumusunod sa Panginoon. Kaya madala, kaya mayayaman, madala talagang nagbibigay ng buhay sa Panginoon. Kasi God is asking them to give up their needs. Number 3. Don't plant things in your heart that make you unforgiving. Sa pang-weeds, ang hindi pagkakatawa. Tingin nyo, kapag ba isang tao hindi nagpatawa, pag namatay siya, ligtas pa siya. Ligtas kaya siya. Hindi siya nagpatawa. Hanggang sa mamatay siya, inuulan ni tao. Hindi ka na-judge. Kasi dati kaya kawalan ng bubulibis sa mga ligtas sa Kristiyano. Nung isang linggo na bago siya mamatay, ay nakakaway. Kung bakit na pag nalulog na hinga, hindi niya nakausap na away niya, hindi nakakaway. Hindi ka
Hindi natin alam ano, pero laging binibigay sa Biblia ang utos ng pagpapatawad. Kapag ikaw may bits o unforgiveness in your heart, you will not grow. Hindi ko kailangan mo kasi yung Espiritu niya na ayaw magpatawad ang siyang kumukuha ng enerhiya, sustansya, ng salita ng Diyos na napapakinggan mo. Kahit ang sabi mo magpatawad, pero ang bigas ng puso mo. Hindi siya rocky soil, hindi siya hot soil. It is a thorny heart. It is a thorny soil, yung weeds na yun, hindi na kaya magpatawad. Please, do not entertain an unforgiving spirit. Ano sa akin ang Biblia? Huwag niyong kayaan, lubugan ng araw, ang yung galing. Ibig sabihin, paano nanawa yung mga mag-asawa eh. Bago matulog, hindi papatawagan. Pag kinabukasan niya, hindi pa kayo nagpapasama eh. Diba? Kung word for word tayo sa Bible, you're against the Bible. Kasi sabi ng Lord, huwag niyong kayaan, lubugan ng araw. Hindi niyo kahinayaan yung plan, pero hinayaan yung sikatan. Kaya pag isip mo, wala na kasama sa tabi mo. Sige ka, magkaaway mo kayo. Don't plant things in your heart that can make you unforgiving. Yung hatred, anger, bitterness. Hindi part dito ng thorny soil. Ayun, ng hot soil. Hatred, anger, bitterness, doubts, pride, stubbornness, and vengeance. Sample and forgiveness. Kung kayo may manood ng mga teledrama, ang kanilang story, ang planet ng story niya, bida na naghihiganti. Tama? Nakapinungunan ng bandong din, yumaman na yung mga naghihiganti siya. Ikaw naman paano yung nagapanood, tuwan-tuwa na. Kasi nagbalik na siya. Nasa may api, hindi ba siya parang paghiganti? No, paano niya sinasaktan at dinudura ang mga dating magpabina, tuwan-tuwa ka naman. One way of putting us is that not of the story lalo na yung mga Pilipino movies and teleserye, mga pag-iiganti. Yan, nagbibigay ng solution. Hatred, anger, bitterness, doubts, pride, stubbornness, vengeance. What are the cause, the main cause of unforgiving spirit is pride. Ayaw humingi ng tawad kasi mag-pride. Ayaw magpatawad kasi mag-pride. Kung isang tao ayaw humingi ng tawad, isang tao ayaw magpatawad, ano magaganap? Walang magaganap. So, in Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, get rid of all bitterness, rage, and anger. Talaga ako iuutos ang Biblia. Brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgave you. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, mga sama ng loob dyan. Puot at galit. Alam niyo ba yan? Yung sama ng loob, habang tinatanim mo yan, nag-grow yan, may puot yan, galit. Yung sama ng loob, yung tampo, may galit yan. At ang galit ay puot. Kapag puot yan, ang puot, kaya mo patay. So, slander, ang hindi ng puri, ang bubulyaw. Tatalayin ka lang, galit ka agad. Hello. Mandalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Pati yung yung mga harsh, ang tawag dito, sarcastic people. Diba yung mga tao, sakit magsalita. So God is talking about also the Christians that we are reminding us na maging mabait, huwag mananakit ng damdamin ng kapwa. Sabi, maging mabait kayo at mawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpatawad sa atin ng kapwa. Ayun yung magbabasahin ng Biblia, kung talagang lilingin yung unawagin. God is guiding us with the perfect life. Kapag may kaaway ka, pag nabasa mo yan, madali magpatawad kapag ang salita ng Diyos niya. Kaya itinin mo siya puso, sa lupa, sa mabuting lupa na yung puso. Kasi mabubuo yan. Mabuting lupa. The thorny soil is the distracted heart. They go for a while and appear to be all in. Diba? That's why. No wonder that there are Christians who build backslide. Mga nag-backslide dati. Ang active, nag-pay Christian, pero time comes na wala na talaga. Nasabi nga isang demonyo na kawala, nang bumalik sa kayo kasama, 7 demonyo ang bumalik. They're the ones who heard
They bring no fruit to maturity. Wala daw bunga ang hindi mature. These human hearts just can't get past the cares of the world. Hindi niya kaya iwanan ang mga lalaki ng mundo. So a plant does not decide when to bear fruit. Yung plant lang, hindi siya kaya siya magbunga. It just happens. The law of nature, the law of planting, the law of sowing and reaping. In the same way, we can't decide when we're going to bear spiritual fruit. Kahit tayo, hindi tayo mag-decide, kailan ako mag-commit? No. It comes naturally. Fruit comes naturally when we remain connected to the vine. Hindi mo pwede padaliin. Kaya nga, minsan yung mga tao, mag-ikot ka na, mag-pastor ka na, di ba, may ayaw, so ayaw eh. No? It's a natural reaction. Kahit ako, bago ko tawagin yung pastor, ayaw ko eh. Pero naturally, the Lord will mga sa yung puso mo. Until some time na you are accepting the offer. You are accepting that word. Ganun ang Panginoon. Now, what's the confirmation of your good? Na talagang yan ay bunga. Na ibigay sa'yo ng pagbunga na ipanapatay. Number one, confirmation of the church. Pastors and leaders of the congregation appreciates your gifts. The congregation called you pastor, and still you're not yet a pastor. It's a confirmation. Kinabahan ka na makakita sa pastor. Lagi ka na ng students. Lagi ka ng party. So, fruit comes naturally when we remain connected to the vine. So, ang bunga ng lahat, kapag ikaw ay isang bunga o isang puno, kapag piniktan mo sa mula sa puno, hindi ka naman lumalago. So, we should connect it to the vine. Sabi ng Lord, I am the vine, and you are the branches. If you remain in me, I am remaining you, you will bear lot of fruits. You can do anything without me, wala na tayong magagawa kung wala ang Diyos. Tama mo ba? Ang pampulo ng ubas sa kayong mga sanga, ang nananatin sa akin, at ako sa kanya, ang siya nagbubunga ng masagan, sapagat wala tayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. John 15. So to grow, to be mature in Christ, we should be connected to Jesus. We should connect to God, sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Diyos, He wants us to share. God wants everyone to follow Him. Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. So ang Panginoon daw hindi nagpapabayag sa kanyang pangako, gaya ng nakakala nila. Instead, He is patient with you. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nalais ng lahat ay mapapangak. Not want anyone to perish, but everyone to come into repentance. Kundi ang lahat ay magpagsisi at tumalikod sa kasalanan. Itong verse na ito, nagbibigay ng salita na ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng tao upang maging mabuting tao, upang magsisi ng kasalanan at magkayala siya. Totoo kasabihan na kaya mahabang buhay masamang naman. Kapag mabait, namamatay ka. Kasi ganyan sa yung kasabihan, totoo din. Hindi hayaan mamatay ng Diyos sa masamang tao, hindi pa siya nagsisisi. Kaya si Enrique, 101 years old. Jurassic, watchmen, yung damo-damo. Binibigyan niya ng Diyos ng pagkakataon ng sisi. Diba? So, totoo yun. Habang tumatanda ang tao, hindi siya kaya, ay, gusto ko mabuhay ng 102. Para 2 years ko mapakilabangan ng 100,000. Ibig sabihin, mapakasama mo na ako. Stupidest, para basketball. Mapakasama mo na ako. Why? God is not slow in keeping His promise. So, but each person has a free choice whether to accept it. Remember that choice. Remember that you're not responsible to make the seed grow. Hindi mo kayo responsable sa paglamulan. Kapag pinakita yan, hindi mo kailangan pilitin. It takes time, and the Lord can grow. Ang mahalaga lang, alisin mo yung wings sa buhay mo. Sabi ko, so neither the one who plants nor the one who waters anything, but only God who make things grow. Hindi ang nagtatanim, o hindi ang nagbibili, ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ay nagpapatubo, at siya ay nagpapatubo. So, ang pagdating natin ay gawa ng Diyos.
bawat sa lahat ng tao ang nakita at narinig. It's always right to pray for God to soften the hearts of those you speak to. So, kung gusto mo sa iyong paglago, desire to reach out people to share the gospel, pag-praise na. In conclusion, basahin natin. We are responsible to pick the fruit. We are responsible to keep the soil. Yes, so we are responsible to make the fruit. Hindi natin responsible magbunga kasi it comes natural. We are responsible to keep the soil in good condition. Dapat kung gusto nyo, alisan ng pinig, alisan ng mga bato, alisin sa kalsada, sa pathway, dahil sa mabuting lupa na siyang tatalakay ni Pastor Boy and Sunday. In certain review, the bad soil, we learn about that, the bad soil is a hardened heart. Second Sunday, the rock soil, it's about that, the shallow heart. Today, we talk about the thorny soil, about the distracted heart. So soon, watch out, on the next Sunday, what the good soil, the best soil. For the take good news, the election question, take good leaders and members, what are the wins in your life that you're struggling today? Kung di man kaya nang sabihin sa grupo nyo, you can say the general word, general term. So, ang mga kasalanan na hindi masabi sa kanila, you can sabihin lang unspoken, na hindi mo masabi. Silip ang demonyo lang at ang Diyos na nakakalaman. So, malaga mo yung pray ng faith. What are the ways in your life that you're struggling today? Number 2, application question. How can you get rid of that ways? Paano matatanggal yung mga bagay na sa Let the faith group help you to pray for that or to be delivered by the Lord from the ways. That's for today, the change. So, let's rise up. Ay, pasalamat sa Lord. Praise God. Salamat namin mga salita. May I call the worship team? Please come with me. Let us sing a song for the Lord. Walang mahirap sa'yo. Are you believing that God can do everything? That God can do all things and Diyos ay kaya gawin ang lahat? Walang mahirap sa kanya. Tama. If you are striving today, if there is any wins in your life, in your heart, that is your striving. There's what hinders you to come to the Lord in your heart. Mga bagay na nagbibigay silang bigat para lumabog sa iyo ng marapal. Can you offer it to the Lord? That God is mighty, that He can change you, that He can transform you according to His will. Mga bagay na tayo suko, pero may sasuko niya sa may ginagawa because walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Kaya magaling ng Diyos sa lahat. Let's sing to the Lord. O Diyos, walang mahirap sa Diyos. Sing
tinig, nagpapahalang upang ikaw ay lumabot. Mga bagay na sa buhay na nangyayari upang ikaw'y lumapit at maging mayabot bilang sa Kristiyano. Mga bagay na ginagamit ng kaaway upang ikaw ay hindi lumabot, ikaw ay manatiling nagkakasala. Lagi gumawa ng bagay na hindi tayo sa kalooban ng Diyos. So, kasi wala na kita sa mga ibang mga kapatid. Please, next time. Kung meron akong nasusuko sa Diyos, why not surrender to the Lord today? Mga bisyo, mga habits, ugali, mga kasalanan inaalagaan sa oras na ito. Guys, asking ito sa